Yes, hello, good morning everyone. Once again, I'm Annabel Hipolito Vidal, proud independent distributor of Unified Product and Services. Our step-by-step tutorial for today is how to upload our proof of billing. So, isa ito sa kailangan na po na nating ina-upload, i-comply sa ating version 3 na ating Unified. Sa mga first time po, sa mga new member po ng Unified, so meron po tayo di bang B1 at B3. So yung mga ibang wala na po sa bills payment na B1, na-move na po sa ating version 3. So again, bakit po tayo may version 3? Is para po ito for preparation for our next, di ba? Expanded na yung ating business, ang ating Unified, hindi lang po para sa mga Pilipino. So pwede na po very soon para sa mga ibang nationality. Kaya po mayroon tayong version 3. So ngayon po, i-open ko po siya sa ating Google. So papakita ko po sa inyo kung paano ko siya i-upload kasi po na-verified yung tatlo kong account. So, itong pang-apat kong account, kaya nag-decide ako magawa ng tutorial. Kasi po, ito yung ginawa ko. So, punta po tayo kay Google. So, sa Google po na ginamit ko, makikita po ninyo dyan is, ayan, hanapin lang or i-type lang po natin. Ako po kinukompleto ko na lang, pero pwede rin naman unified.ph. Pero ako po, kinumpleto ko siya. Unified Product Services version 3 po. So, makikita nyo po dyan, https://unified.ph. So, yan po yung ating official website ng Unified. So, kung nakalagin po kayo earlier, mas maganda po. To the arrow, to the right side, may nakabaliktad po kanina. So, go to the login. So, wag po ang legacy account kasi yung legacy 1, yan po yung version 1. So, dito po tayo kay version 3. So, nakalagay po dyan, redirecting kung nakalagin po tayo kanina. So, mapapansin nyo po yan, ito yung name ko po, is nandyan sa taas. So, mapapansin nyo po, yung ating POB, hindi pa po verified. So, before po, pwede pong ma-access yung mga services kahit po hindi pa na comply yung ating POP. But this time po, kailangan na po siya. So, POB po, click lang po natin yan. So, pag na-click natin dyan, nakita nyo po yung note, if you don't have a proof of billing under your name, so pwede pong mag-submit ng other bills. So, naka-include po yung, basta yung address po na naikiin nyo dito, is same address po, or let's say mama mo, papa mo, kapatid mo, pwede po yan. So, sabi dito, kailangan po is a same family name. So, kasi po, magkapatid kami, although yung last name namin magkaiba, is tinanggap po. Basta po meron siyang authorization letter. So, ngayon, click or drag files to this area. Click po natin yan. So, again po, cellphone lang po itong gamit ko para mas madali nyo pong makita. So, ayan po. So, pag click ko na yan, so lalabas po dyan yung recent files na na-upload ko. So, ito po yung aking resibo, screenshot, and then yung authorization. So, select, okay, isa-isa lang yata yung pwedeng i-upload pa. Okay po, so ngayon po, meron na siya, di ba? So, medyo nawala lang siya. So, click po uli natin. Okay lang naman yan. So, click. And wait lang yun sa image na recently. Ayan. So, make sure po naka-ready rin yung bills, di ba? Bills, then select po. Ayan po. Ayan. Nakita nyo po yan, naka-drag na yan, screenshot. So, another one. So, susunod nyo rin po. Pero kung nakapangalan naman po sa inyo yung proof of billing, isa yun lang po yun i-upload nyo. Pero sa akin po, kasi sa case ko, hindi nakapangalan sa akin. So, nakapangalan po sa ate ko. So, yung next na i-upload ko po, yung screenshot naman po na yung authorization letter. So, bali yan po. So, dalawa po yung na-upload ko po, yung bills at saka yung water bill at yung authorization letter ng ate ko. Then, submit ko po. So, yun lang din po yung gagawin nyo sa inyo. Ayan, yun lang po yung gagawin nyo sa inyo. So, kung bills po ng kapatid nyo, ng magulang nyo, asawa nyo, so yun lang po. So, kailangan lang po ng authorization. So, nakita nyo po dyan, cancel request. So, next po natin gagawin, ma'am and sir, punta naman po tayo sa ating version 1. Bakit po? So, ito ang kailangan po natin ngayon is CSR na natin. So, contact CSR, online support. Po, click po natin yan.
Then, create ticket po. Yes, of course, para po ano natin, ma-contact natin yung CSR, ma-inform natin yung ating in-upload. So, name po natin. So, ayan po. Then, email, of course. Another email. And then, click to category. Click to customer support po. So, and they, of course, always put on high account owner and then reg code po. So, yung reg code ko po for this account, so, apat po. Hindi ko kabisado yung aking reg code. Okay, so, hold on lang po. So, ayan, G67, G, okay, meron, 60319. Yes, so, ang message ko po dito is, pwede pong, very simple lang, kasi, please help me to, verify my POB page. Yun lang po. So, yan lang po yung nilagay ko kanina doon sa mga account ko. So, no need to attach any file. So, and then, captcha po, 67092. Yan. Then, submit po natin. Okay? By submitting po, hintayin lang po natin. Sana mag-push through siya. So, normally po kasi ako, minsan hindi siya na nagpo-push. So, ulitin ko lang po. Yan, hintayin po natin, ha? Yes, hello! So, ayan na po. So, after ko po na success yung ating CSR, so, in just few more minutes, nakapagbalik ko po, pag-open ko po ng aking system ngayon po is my POB or my proof of billing has been verified. So, ganun lang po kadali yung ating pag-verify ng proof of billing natin. As long as lang po makapag-complete tayo ng bills payment or ng bills. So, it's either ilaw, tubig, credit card na naka-under po sa pangalan natin or sa family member natin, which is the same family name or middle name, last name. Kasi kung ate ko, at tulad po sa akin kasi ate ko, so ang parehas kami yung middle name, di po ba? So, hingan lang po ng authorization letter with the sign na nakagpapatunay na makatira po kayo sa same address. Then, yun lang po i-upload. Dalawa po again, proof of billing at yung authorization letter. Then, after that po, kailangan po talaga siyang ma-CSR para po ma-contact agad natin yung customer support natin at makita po agad yung ating kino-comply na proof of billing para po ma-verify yung account natin. So, mapapansin nyo po yan, verified na po ang aking proof of billing. So, makikita natin na this time around, ma-open na po natin yung mga loading, bills payment, di po ba? So, sa bills payment, na-miss ko siya. Actually, medyo matagal din po akong di nakapag-open ng B3 ngayon. Diba? So, yan, makikita na natin yan kung ano-ano yung mga available na ating mga bills payment. Diba? So, yun lang po. So, for today, I hope may na-impart po akong learning. Maraming salamat po. And, wait lang po sa another tutorial na pwede kong gawin. So, sa mga transaction na ginagawa ko, I hope na nag-i-enjoy po kayo. Once again, I'm Annabel Hipolito Midel, proud independent distributor of Unified Product and Services. Good morning po.